Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. May posibilidad na magkapalit ng message kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Bago ko makalimutan, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Ang una niyang message ay, kasalanan ko. Isa sa inyo ang umaamin or pareho kayo na umaamin sa pagkukulang sa relasyon or sa situation. Honesty, ito yung nawala or kailangan sa relasyon o kaya sa sitwasyon. Ang ilan sa inyo, kinukutuban ka or nagpahula ka para malaman mo yung katotohanan. Ingatan mo siya. Mukhang nagkaroon ng kaguluhan sa damdamin, sa sitwasyon or sa isip. Ang ilan sa inyo ang sitwasyon ay nagkaroon ng proposal. This is the end. Ang ilan sa inyo, ito yung naiisip dahil na rin sa hindi magandang koneksyon or relasyon. May takot ako na hindi mo ako paniwalaan. Connected lahat ng cards mo at yung pinaka main na issue na gusto mong malaman ay kung honest ba yung person mo sa iyo. Pero mukhang hindi. Maybe, iniiba niya yung kwento or marami siyang alibay. Kaya mas lalo mong napansin na hindi na maayos yung connection niyo. Ang ilan sa inyo hiwalay na kasi nasa mga cards pinakita na pinapaubaya ka niya sa tingin niyang mas seryoso kaysa sa kanya. Tatlong card yung kailangan natin isa na lang. Itong unang card mo ay grief, kapigatian. Ibig sabihin nito ay sa physical, pinapakita mo na matatag ka. Pero deep inside, puno ng kalungkutan yung isip at saka puso mo. Hindi ka ready na pag-usapan kung ano yung magpapalungkot sa iyo. Itong self-love ay pinakakailangan mo. Na kapag pinahalagahan mo yung sarili mo, lahat ng mga pinaplano mo ay maisasaayos mo. Mahirap kasi magbahagi ng pagmamahal kung wala ka sa kondisyon. Itong divine love naman, ang ibig sabihin ay magkakaroon ng changes, transformation sa buhay mo. Yung pagbalik tanaw sa mga trials na nalagpasan mo, ito yung magiging lakas ng loob mo para maharap yung mga problemang dumarating at darating pa. Alamin naman natin ang dalawang angel number mo. Two, two, two. You may have to make a choice. Two ideas, place or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually as a person. Ang ilan sa inyo nagpapatuloy ang koneksyon.
sa messages, calls, pero hindi mo sinasabi yung totoong feelings mo. 535 means try something new or keep at an old goal with this fresh approach. Ano man ang bago or magpapatuloy ka sa plano mo sa buhay, kailangan maging open ka sa opinion o kaya sa idea ng iba kasi makakatulong din ito sa iyo. Maybe ang ilan sa inyo ugali mo na talaga yung hindi ka nagsishare ng kung ano yung nasa isip mo o kaya yung nararamdaman. Kasi ayaw mo din mag-alala yung mga taong nasa paligid mo or makadagdag sa problems nila. Aalamin natin kung ano ang past, present at future. Pero ikaw na yung bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Devil, the High Priestess at Two of Pentacles. Pinapakita ng cards na merong person na hindi marunong magbalanse sa material na hangarin o kaya yung behavior or pag-uugali. At saka marami ding gumugulo sa isip mo patungkol sa kung paano labanan ang temptation at saka yung magkaroon ng spiritual enlightenment. At ang advice ng cards na ito ay importante na mabalanse yung pakikipag-communicate, pagiging humble, tanggapin yung pagbabago sa love at saka sa relasyon. Katulad ng naipakita sa personalized cards, sa career kailangan ng honesty. Para magtutuloy-tuloy yung career or business na gusto mong magkaroon ng long term. Kailangan mo rin ng mentor or yung person na magbibigay sa'yo ng advice patungkol sa career o kaya negosyo. At saka sa career, ang advice ng tatlong cards na ito ay magkaroon ng magandang koneksyon sa kapwa. Pero syempre guys, gamitin mo sa mabuting paraan yung magandang pakikipagkapwa mo. Napaka-importante ng image, kaya pahalagahan mo ito. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon kasi merong hindi magandang behavior or addiction yung person mo. Ang ilan merong mental health issue. Itong the world ay ibig sabihin, meron kang nakuhang sapat na impormasyon para magkaroon ng kapayapaan yung isip mo or situation. Medyo matagal bago dumating yung solution or pagbabago sa buhay mo. Pero kailangan mo pa rin magtiwala sa mga nangyayari or proseso. At para sa ilan na nasa relationship, kailangan hindi mo makalimutan kung ano ba talaga yung priorities mo. Sa mga single, mag-ingat sa potential person na makikilala kasi itong person na to hindi naman talaga nagsiseryoso or hindi pang long term. Na-challenge kasi yung person kung magugustuhan mo rin ba siya. At saka para sa ilang single, maging honest ka sa sarili mo kung ready ka ba talagang ma-in love or magtatrabaho na lang. Ito yung cards para sa present. 4 of Cups, the Empress in reverse, at the Death.
Sa cards na ito ay pinapakita na merong pagkabagot o kaya pagkadismaya. Pero ang advice, kung ano man ang hadlang na nangyayari sa sitwasyon mo, i-break mo itong cycle na ito at alamin kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Sa financial, ang ilan sa inyo magpapatuloy na maganda ang kita. At saka para sa ilan, kailangan ng diskarte at saka pagsusumikap. Magtiwala ka din na yung mga pagsusumikap mo ay merong magandang balik sa iyo. At ang advice ng cards na kahit maganda na yung kita mo, kailangan mo pa rin maging wise kung paano mo ito gagastusin ng tama. Ang ilang single, wala kang hinanakit sa nakaraan. Hindi ka rin naman sobrang focus sa trabaho mo. Nag-e-enjoy ka sa kung ano yung meron ka ngayon. Pero kung kailan hindi ka naman naghahanap ng karelasyon, maraming person ang nakakapansin sa iyo. Pero may bukod tangi talaga na person na hindi papatinag kahit natanggihan mo siya. Kasi ganun yung pagkagusto niya sa iyo. Kaya lang, depende ito kung itong person na ito ay matataypan mo. Malalaman mo lang yon kapag nakipag-usap ka or makipag-date sa kanya. Ito naman yung additional card mo, the Tower, na pinapakita pa rin nakatatlong cards ka na hindi ka talaga yung person na nagpapakita ng weakness or emosyon. Lalo na't ang ilan sa inyo, ang tingin ng ibang tao ay maaasahan ka, lalo na yung family. Mukhang sa'yo dumidepende kapag merong mahirap na sitwasyon. Hinihingi yung advice mo or nagkukwento lang sa iyo. Ang ilan sa inyo, maawain ka kaya tumutulong ka. Kung hindi financial or sumusuporta. Ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na hindi ka satisfied sa relasyon mo sa person mo. Kasi feeling mo hindi ka nabibigyang halaga. Pero ang advice ng mga cards para ma-overcome mo yung mga challenges at maging pabor sa iyo ang kapalaran, i-open mo kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari sa relasyon or kung ano yung problema. At ito rin yung magiging way para makapag-desisyon ka na dapat bang i-keep ang relationship or i-let go na lang ito. Ace of Cups, Queen of Cups, at the Moon. Ang ibig sabihin ng card na ito para sa future ay magkakaroon ng healing at saka bagong simula. At tinitiyak sa iyo ng mga cards na kung ano man yung effort mo sa sitwasyon ay hindi mababaliwala. At saka ang ilan sa inyo kahit hanggang dito pinapakita na meron kang tinatagong emosyon. Huwag mong i-ignore yung binibigay na sign sa iyo ng universe. Kasi ito yung mag-guide sa iyo, yung emosyon mo or talas ng kutob. Magtiwala ka sa sarili mo at saka huwag kang matakot na humingi ng tulong sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ang ilan sa inyo, maybe ikaw ito o ang person mo na pregnant. Ano man ang gender mo, huwag mong hayaan na bumigat yung timbang mo para hindi ka mahirapan huminga. Ang ilan sa inyo, meron kang seryosong problem sa kalusugan. Kung nagdududa ka, kailangan mo magpatingin. At kung gusto mong uminom ng alak, hanggat maaari, sa bahay ka na lang. Hindi makakabuti para sa iyo na aabutin ka pa ng dilim sa kalsada, lalo na kung lasing ka. May posibilidad na mawalan ka ng gamit or masaktan ka.
Sa relationship, kung ano yung makakapagpasaya sa person mo, ipagpatuloy nyo ito. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Lalo na't ang ilan sa inyo ay kalma at solid ang relationship nyo. At saka pareho kayo ng person mo na committed at romantic sa isa't isa. Itong additional card na 10 of Swords ay bigyan mo rin ng atensyon kung ano yung opinion ng iba. Mas magkakaroon ka ng kaalaman or marirealize mo kung ano yung katotohanan sa iyo or sa sitwasyon. Para masuri mo kung anong direksyon ang dapat mong tahakin. Huwag ka mag-isip ng negatibo kasi naka-4 na cards ka na malalagpasan mo yung mga troubles na nangyayari sa buhay mo. Para naman sa mga single, pinapaalala ng mga cards na ito na kapag may potential person kang nakilala, kilalanin mo siyang maigi kasi hindi lahat ng patungkol sa kanya ay sasabihin niya sa iyo. Huwag magmaling akala para hindi ka masaktan sa huli. Ito naman yung charms para sa additional na clarity sa kung ano yung nangyayari sa iyo. I-add ko lang na ang ilan sa inyo nagkaroon ng problema sa relasyon kasi yung person mo marami siyang sekreto, lalo na yung betrayal sa financial at saka sa relasyon. Itong upset ay ibig sabihin sama ng loob sa person mo o kaya sa nangyayaring sitwasyon. At dahil din ang ilan sa inyo nagkaroon ng breakup. Ang ilan kasi sa inyo ay hindi naging ready sa biglaang desisyon. Ang next naman ay friend. Maybe ito yung pinagsabihan mo ng problems mo. Or person na dumamay sa iyo. Conflict. Maybe itong word na ito ang naging dahilan kaya masama ang loob mo sa kaibigan mo o kaya kung bakit nagkaroon ng breakup. In love. Mukhang meron ka nang nahanap na bagong magpapasaya sa iyo. Pwedeng person or bagay. Sweet. Mukhang ito rin yung nagpapasaya sa iyo. Yung pagkain ng sweets, lalo na kung upset ka or masama ang loob. Pisces. Ito yung isa sa 12 zodiac na nangunguna na pwedeng ikaw ito or yung person mo. Or pareho kayo ng zodiac sign. Pero syempre, general reading ito guys, kaya kahit anong zodiac sign. Itong fairy ay makakarinig or makakatanggap ka ng good news o kaya swerte. Patungkol ito sa proteksyon, kaalaman at saka safety. Maliit na blessing pero may magandang impact sa buhay mo. Nagkadikit inayos ko lang. Dog. Ibig sabihin nito ay loyalty at saka support. Lalo na kung meron kang alagang aso. Siya yung matuturing mo na best friend. Maybe ikaw yung nakasalamin or yung person mo. Salamin ito ng manika ko Marami kasi akong laruan dito. Hindi yung manikang itim guys wala akong ganun. Ang next naman ay letters. Tingnan mo na lang kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.